God is good po. 7 years po akong nag-antay na makabalik po dito sa Pinas. And God is good po kasi He provides and siya po ang gumawa ng way para makauwi po ako. Hindi ko po alam kung kakanta po kan.
Amen. Praise God. Ang ganda kong tignan, nakumpleto sila. Ayan. Ayun na po, panganay. Sunod-sunod na po yun, yung tatlong yun. Bunso si Shamay. Ayan. At tulay nga po na dakila at tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang oras upang purihin at sambahin natin siya. Na sa ating pag-aawitan ng doon, sana ang langit ating nadarama siya ikapiling natin sa ating pagpupuri.
po na napakabuti po ng ating Panginoon. Oras na po para i-testify naman po natin ang ginawa po ng ating Diyos sa buong week, months sa ating buhay. Amen? Sino po gustong akala ko maglilid na ako. Amen? Gusto ko pong i-testify po ang ginawa po sa akin ng ating Panginoon po sa buong months po ng pag-aaral ko po sa Baguio na una po sa lahat, maraming salamat po sa Kanya dahil sa wellness na binigay niya po sa akin, sa good health, and sa protection niya po sa akin at di niya po ako pinapabayaan po sa lahat. And gusto ko rin po magpasalamat dahil kung di po dahil sa Kanya ay alam ko na hindi ko naman po maipapasa lahat ng subjects ko at hindi po ako magkakaroon ng time management po sa lahat na ginagawa ko po sa Baguio. Ayun po, maraming salamat din po dahil hindi niya po pinabayaan po yung pamilya ko. Sila mami at daddy ko sa abroad, mga kapatid ko. Nandun po na yung protection niya nasa amin pa rin po. Ayun, maraming salamat po. Binibigay ko po lahat ng papuri pa salamat sa akin. Morning po sa ating lahat. Pwede ko bang makita ang inyong mga ngiti? Amen? Ayan. So, meron po talaga akong kodigo sa testimony ko. Sabi ko po nung last Sunday sa inyo, 1/4 pa lang po yung sinabi ko. And now, ito na po yung 1%, di ba 99%? Ito na po yung 1% to complete na yung testimony kasi tapos na po yung graduation. Ayan. Allow me to read to you this. 1 taon sa prep, 6 na taon sa elementary, 6 na taon sa high school, 4 na taon sa kolehiyo. 17 years of God's faithfulness. Palagi akong tinatanong ng mga tao kung ano nga ba yung pangarap ko para sa aking sarili. At wala akong maisagot. Only to find out na ang pangarap ko ay kung ano ang pangarap ni Lord para sa akin. At first, hindi ko alam kung ano yung iti-take kong course. Pero after ng 5 days prayer and fasting po, yung meal namin ng kinagabihan, binigay po ni Lord yung sagot sa prayer ko kung ano yung dapat kong i-take. My prayer sa fasting po, sabi ko, Lord, dalhin mo ko sa program na mag-e-enjoy ako at mag-grow. At that moment, alam ko na ang Lord ay nagsalita through my ate and dad. Sabi ni Daddy, siya may, ano yung kukunin mong course sa koleyo, pero program po talaga ang tamang term. And sabi ni ate, bakit hindi ka na lang mag-abel? Total, strength mo naman ang English language. And wala akong plano ang sabi ko lang sa Lord na, Lord, gusto ko yung kukunin kong program, hindi ako malalayo sa'yo. Kasi totoo nga na, ang hirap pong mag-aral. And at that moment, I know nasa unknown ako. Dahil sabi nga nila kapag PSU, mahirap makapasok, mahirap makalabas. During the first year of my college, online class, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sakto talaga ng ministry. Unang ministry ang layo. If you could remember, sa Aurora, sa Cagayan, nag-take ako ng assignments, nasa sasakyan talagang zigzag yung daan. Tapos nag-answer ako ng exam. Hala Lord, walang signal. Sa Aurora province po yun. Pero, it's a miracle. Nakapagsagot mo ako ng exam ko. And, it's a miracle. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung signal, pero paano kasi dulo nga po ng Pilipinas yung pinuntahan namin. And sa second year naman, face-to-face na, ayan na. Yung takot, yung hiya, anxieties, kung paano magsasalita sa harap ng maraming tao kasi nga, during the pandemic talagang nakakulong lang sa bahay, you don't know how to socialize. And God proved me wrong na mali lahat ng hiya, ng anxieties, ng doubts and fears ko. Dahil sa tests and exams, alam ko mahina ako sa memorization, pero tinulungan ako ni Lord. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Maya't maya simula nun, naalala ko na yung mga nire-review ko. Nakakasagot ako sa presentation, nakakapagsalita ako ng maayos, and isa sa reason kung paano ko na-overcome yung stage fright ko ay naging training ground ko po ang church.
Ayan, salamat sa Panginoon. Sa thesis, hindi ako matalino o magaling. Si Lord lang yun. Siya ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan ko from the beginning hanggang matapos ang final defense. And God gave me the right people that I need every step of the way. And that was third year. And we know na ang third year ang isa sa pinakamadugong year in college. And salamat sa Panginoon dahil siya ang nagbigay ng kalakasan sa akin. So OJT, hindi ko alam kung saan ako mag-OJT, pinadiscern ko kay Manang Lane kasi it was, dalawang office po siya, kung regional or provincial office ng National Irrigation Administration, and napunta po ako sa Pangasinan Irrigation Management Office. I couldn't believe na I was assigned sa office ng mga boss, ang head po ng PIMO, and salamat because the pressure is real, but God is real. And He's always there. He's always showing up, speaking to me kahit gumagawa ko ng paperworks. Ang hirap, ang daming trials, challenges, breakdowns, may times na papasok na puyat, uuwing pagod at gutom, pero sa lahat ng yon, ang Lord ang nag-sustain sa akin. He was there, always showing up. And words can truly express my gratitude to you, Lord. Thank you for being my Father, my best friend, companion, partner, advisor, counselor, provider, healer, miracle worker, my all in all. Thank you, Pure Heart Warriors family, for fighting with and for me through prayers and petitions. Salamat sa mga simpleng kumusta, kapag hirap na ako sa school, sa encouragement ninyo sa akin. Pastor Freddy, thank you sa palaging pagtanggap ng prayer request ko. I am here because of your prayers too. And now, I'd like to encourage, I stand here as an encouragement sa lahat ng nag-aaral pa, na if you like na maging magaan ang flow ng pag-aaral nyo, serve. One word, serve. And here, I am as a living testament of God's faithfulness, proving that pwede naman pala graduate nang hindi iniiwan ang ministry. I am Chongay Gabriel Habonilio, graduate of PSU Urdaneta Campus with a degree of Bachelor of Arts in English Language. To God be all the glory po. Ang magbibigay ng salita ng Diyos. Praise God! Praise God. At magandang umaga sa atin lahat. Pangatlong linggo na ito ng September. Kala ko tulog na kayo eh. Joke lang. At mainit na pagtanggap sa inyo sa presensya ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil yung buhay ko bilang ama ng tahanan namin at isang leader ng dito sa simbahan ay napakarami pong mga biyaya na binibigyan ng Panginoon namin. Minsan hindi ko maintindihan. Pero nakakalungkot kahapon ang sambahan natin sa church sa Umingan. Mayroon pong isang 17 years old na lalaki na ay namatay at siya'y nakita na nakahang sa isang puno. Ito'y sumasamba naman ng, di ko alam kung ilang beses na nagpupunta nung nag-umpisa pa doon, 4 na beses yan. So, ito ay hindi nagsisimba nung may trabaho na. Sa hirap ng buhay ay nagtrabaho siya. Hindi na nag-aral. Kaya tayo naman ay nalulungkot kasi nung pinasyal namin yung kadador, yung sa bahay nila na nakaburol na, ay pinausap ko yung nanay niya, ay dinideklara niya na nagpangamatay yung anak niya kasi nga nakahang. Pero ang kwento doon, nung inalis yung barkada niya, nagsisimba rin doon, nakasama niya, yung paa niya halos bumaba na sa lupa. At kung paano siya na nagpakamatay, ay nakatali daw yung salig niya, yung jacket, tsaka yung tali.
At sabi ko sa kanya, huwag niyo pong ideklara na nagpakamatay yung anak niyo, mas maano yan, mabait yan, kasi pupunta sa simbahan. At sa panahon na yun, sa yung bantay lang sa isang resort, at yung may-ari, kasi malapit lang naman, nung hinatira ng pagkain, nakita na naman doon. Kaya mayroon daw doon na pumahawak yata ng susi na minsan siya ay nagbubukas doon. At di natin alam kasi sabi ko sa magulang niya, ang nanay niya na nakausap na po ay huwag niyo pong ideklara, hindi naman kay pulis, hindi naman kay suko. Ang maganda yan, sana hanapin ninyo ang katarungan. Sabi niya, basta nagpakamatay kasi problematic yan, sabi niya. So nakakalungkot. At nakita ko doon sa katauhan ng nanay ay punong-puno talaga ng galit sa kanyang anak. Kaya doon ay hinintuan ko na. At kami naman ay pinalangin ko sila. At bahala ng Diyos. Sabi ko yung mga kapatid niya na dalawa na nandun ay inimbitan ko na every Saturday mayroon po tayong gawain doon sa ibang lista ng Umingan. So ganyan lang naman lang yung gagawin natin. Hindi tayo magkukulang sa mga tao na nangangailangan pa rin. Kahit may mga problema, in crisis naman, kailangan po tayo na gawin yung katotohanan. So sa oras na ito, alam ko na ang Diyos ay napakabuti, ay sa wagas ako'y graduate na rin. Dahil graduate na yung bunso namin. Napakahirap ng isang magulang o isang mag-asawa pag hindi prepare talaga, ang hirap talaga yung bang obligasyon sa mga anak. Pero pinanindigan natin salita ng Panginoon, ang sabi ni Solomon, train up a child the way he should go, and when the time he is old, he will not depart on it. So ito po yung biya at hapag ng Panginoon sa kanyang karunungan ng aking mga anak ay nagwagi kami dahil sa tulong ng Diyos. Kasi nga ako rin ay nagtapos din sa universidad, kaya sabi ka sa universidad din kayo, parang gusto ko na matutukan yung mag-aral. Kahit hirap ang kalagayan natin, alam ko na ang Diyos ang gagabay. Kaya ito, graduate na si Bunso, tinatawag ko na siya na Chamito, si Chamay. Chamay, yan. Hindi ko alam kung mag-aasawa na, pero nag-hirap na. Hindi ko alam kung magtatrabaho kasi sabi ko sa kanya, bibilhan pa ako ng bagong kotse. Yung bang mga mga prophetic na mga salita natin sa mga pamilya natin o anak natin. Kasi balang araw ay tayo naman ay nakikita ng Diyos ng pangangailangan. Kasi yung nung graduate si Christine at si Liza, kasi sa Estalia pa rin, mga issue mga yan, sa Dagupan, pag pumunta na kami doon ay nakabihis kami ng semi-formal, formal man. Yung mga katabi ko na nagpaparking, puro wheels, ako tricycle lang. Sabi ko, kailan kayo rin ako magpupuro wheels pag sisami ng gagraduate ako. Pero naniniwala ako na hindi na ako magta-tricycle. So, salamat sa Diyos. Nandiyan naman yung sakyan ni Christine na dalawa. Dati ano bang gusto mong pagsakyan natin? May parang ganun ba? Natutuwa naman tayo. Yung bayaw ko, bago din yung kutsi nila. O bayaw, baka gusto mo na kukumpanya na kayo para doon sa graduation ni Samuel. Yung mga ganun ba? Kaya nakikita ko yung pabor ng Panginoon. Ito po ay lahat naman ito ay biyaya at habag ng Panginoon. Pag magpatuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon, kung ano yung mga desire ng puso nyo, delight yourself, sabi nga si David. Yun. Kaya lahat ng mga desire mo, kung i-acknowledge mo ng Panginoon, kung pasasalamatan mo na, ay tama yung sinabi ni Jesucristo na kahit nanalangin ka, nandyan na. At tama po yun. Kaya yan, kaya salamat naman dahil di rin namin alam na ang aking pangalawang anak ay galing ng Florida sa USA, na ito ay wala namang talagang kaplano-plano. Maliban lang nung kinausap ko na uwi ka kasi wala na kayong ibang ading na kailangan din na makasama sa graduation. Kaya biglang naman ang pag-uwian.
Kaya nung dumating siya ng umaga, yun na rin ang graduation. Kaya puyat na puyat kami, wala kaming tulog. At salamat sa Diyos, naka-recover na konti. Kaya hindi na kami nakaka-devotion, nakasama nung Friday, yung fasting, pero humingi na ako ng patawad sa Panginoon at sa mga kasama natin dito. Kasi nga, kung titignan natin, ang barko natin ngayon, tongging, yung bang tabingi. Kukunti na lang talaga ang lumuluhod sa mga devotion, maging ang mga fasting every Friday. Kaya bilang leader naman dito sa church ay ako naman ay nanalangin na lang at humihingi na lang ng kaunawaan upang maintindihan nyo rin yung kalagayan natin. Amen? So, ganyan lang po ang buhay po natin. Kaya ang anak kong ito ay 2 linggo lang dito, uuwi rin sumandali na nandito, mamaya uwi na yan. Pati yung magulang namin, hindi rin nakapunta. Sabi ko, bakit wala? Ayun, aras naman kasi. Pero, sadyang ang panahon natin ay pahigpit na ngayon, napakahirap na. Sa Mingan ay salamat naman dahil ay natapos din ang gawain doon sa biyaya habang ng Panginoon. At ngayon ay tayo naman ay makapakinig sa salita ng Panginoon sa oras na ito. Alam ko na ang Diyos ay siya naman ang gagawa ngayon ang kamangha-mangha na kaunawaan galing sa Kanya. Kasi ang sabi niya sa Kanyang salita doon po sa Philippians chapter 3, verse 3. Yan. Ang sabi niya doon ay for we are the circumcision in worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in our flesh. No confidence in flesh. Yan. Yan sa Tagalog. Yan. Tayo, Philippians. Yan. Tama ba yan? O yan, tama. Sa Tagalog yan, ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Yung pagtutuli yan, yung tinanggap na natin sa Jesucristo, nagbautismo tayo ng tubig, nagbautismo na rin tayo ng banal na Espiritu. Ang pagtutuli yan, kung tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sa Espiritu ng Diyos ang sinasamba natin. Ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Nasa yung Diyos natin. At hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Ibig sabihin, sa pisikal na katayuan natin, minsan pag tayo sumasamba, nag-worship sa Panginoon, parang wala lang. Pag umawit tayo, parang wala lang. Kasi ligaw yung isip natin. At ligaw din pati yung puso natin. Ayaw ng Diyos yan. Kaya laging concentrate lahat ng bahagi. Napakaganda ang makinig salita ng Panginoon. Pero maganda rin ang pag-aawitan para sa Diyos. Amen? Parang ganun, balancing lahat. Yung pag pupunta ka dito, parang sarili mo, iniwan mo. Huwag mong isipin na ikaw gutom. Huwag mong isipin na pupunta ka pa sa SM. Yung bang mga ganun. Hayaan mo muna na mawala yun, mga physical na yan. Kaya ito yung nais ng Panginoon na tayo po'y laging palakihin o immature, gano'n, i-upgrade o level up yung buhay nating mananampalataya. Ang ating ituturo ngayon ay tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, parang nagpusilap niya. Ay, umisa. So, praise God. Buhay pa ba kayo? Church. Sabi niyo nga lang, malakas. Hallelujah! Yan. Yan pa. Hindi makalapit ng diablo pag gano'n. Kaya yung ituturo ko ngayon, alam ko na marami pong nais na makapakinig nito at napakahirap na subject ito. Kasi kahit nung nag-aaral ko, mahirap talaga pag walang leading ng banal na Espiritu. Kaya sana sama-sama tayo na nawa ibigay ng Diyos ng sapat na kaunawaan. Pwede ba umawit tayo ng isang awit bago ako i-plaster itong pan ko? Awitin natin yung i-prepare natin itong sagradong katawan na para kay Kristo. Lord, prepare me a sanctuary.
Sige, tumayo tayo. Awitin nga natin sandali. May 1 minuto. Awitin natin. Sana naman natin yung pag-ibig ng Panginoon sa usulo. To be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Ulitin natin, church. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Salamat po Diyos sa oras na ito, Ama. Sa iyo lahat ng parangal. Mataas-taas ang Diyos. Kami po'y samahan ng Espiritu. At nais namin ang iyong sanctuary ito, ang iyong templong ito, ay maghari ka, O Diyos, sa oras na ito, God, sa bawat isa. Maranasan lamang, O Diyos, ang init ng banal na Espiritu at manahan, O Diyos, sa puso ng bawat isa ang iyong mga salita. Salamat, Lord, at ito ang aming pasasalamat sa dakilang pag-ibig ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Tayo makaupo na. Ang aking tuturo ngayon ay maaaring bihira lang ito na naituturo po namin. Pero marami pong mga nais na malaman. Ito po yung misteryo ng rapture. Yan. Napakahirap po ang pag-aaral nito. Pero alam ko nasasama naman tayo ng Panginoon. At ito ay mga pahapyaw lang kasi mahabang pag-aaral ito. Kung kayo nag-aaral sa Biblia, nagbabasa sa Biblia, ay mahaba po ito. Yan, rapture mystery. Ito po ay series po ng propesya. Lahat yung mga nagpaprophesy sa tinatawag na end times. Ito po ay tawag nito, subject ito ay tawag na eschatology. Yan. Ang meaning po yan ay end times. So, ngayon ay alam natin na tayo ay nasa end times dahil sabi naman ng Panginoon, maging sa Old Testament and New Testament, ay bibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga namumuhay sa balat ng lupa. Yan. So ito na yung napakalapit na ang panahon na pagbalik ni Hesus Kristo. So, dito po ang rapture po, ito po ay hindi natin mahanap sa Biblia dahil ito ay Latin words. At ito po ay in Greek word, ang sabi doon, harpazo. Harpazo. Ayan. Ayan ang ibig sabihin ay end times. Yan. To be caught up or taking up. Yan. Sino, alam ko meron nang nakapanood yung pelikula na Left Behind. Yan. Yung dinala na ang kanyang katawan. Parang tumas lang. Halimbawa, may kasama akong makasalanan dito, maiiwan yon.
ako ay mapupunta kasi ako nagpapatuhin na naglilingkod sa Panginoon. Nagtiwala, naglingkod, lahat binigay sa Diyos. Yun lang. Totoo naman na mayroon talaga maiwan at maiiwan. Yan. So pag-aaralan natin, yan, ang rapture ay wala, hindi mahanap sa Biblia yan. According to Christian theology, ito ang sinasabi nila, the final assumption of Christian believers into heaven. Yan. Ang rapture po, tatandaan natin ito. Kasi pagdating man ng araw, di natin alam, baka makikita nyo lang kayo ay kinok up na o itinas na, may naiwan, at ito ay mga ang sinabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, mangyayari at mangyayari. Kaya ang sabi ko sa inyo, yung isang araw na sinasabi ng Diyos na para sa Kanya, napaka-importante yon. Ang value lang ng pag-upo natin dito, 1 oras, kalahating oras o 2 oras ka muna, okay na, uwi na tayo. Minsan may banding. Pero 24 hours ang isang araw. Ang equivalent ng isang araw ng Diyos ay 1,000 taon. Amen? Ti may isang aldaw iti Diyos, 1,000 na taon. Kaya nasawan, napakahalaga. Ti aldaw ng ito, ti aputin ng aldaw, ito nakatatayo. Di ba? Para kanya tuloy, para kanya na may saldaw lang. Luapay kung bakit na in a twinkling of an eye, darating itong tinatawag na rapture. Mangyari. Kaya titignan natin kung bakit. Sana mag-enjoy tayo. Yan. Sino ang mararapture? Yan. Yung mga mararapture, hindi sila madadamay sa kahirapan. Sa lahat ng kahirapan. Alam niyo, ang rapture talaga nangyayari na ngayon. Andito na yon. Pero wala pa yung pinakadulo niya, pero malapit na. Pag nakikita nyo yung mga nangyayari ngayon, ito na yung talagang ang Diyos ay kumikilos na. Tinitignan niya kung ano ang talaga yung mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Yan. Sino ba yung mararapture? Yan. John chapter 14, 5 and 6. Ito yung very common sa atin. John 14, 5 and 6. Basahin na lang natin. Mabilisan lang. Kasi merong dito, si Tomas ay kasama sa panahon ni Jesus. Tinatanong niya kung ano talaga ang daanan. Panginoon, ang sinasabi yung daanan, di namin alam kung ano yung daanan, sabi niya. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malaman ang daanan. Ang 6, yan yung love na natin, verse niyan. Sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan. Yan. At ang buhay, walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Tatlo yung sinabi niya, daan, katotohanan at buhay. Okay. Iyan po yung mga tinatawag kung sino yung mga mapupunta. Yan. Pangalawa, Revelation chapter 3, verse 10. So sinabi diyan yung daan. Yung daan yan. Kung di natin alam ang daan, ay pasensya na lang. Dahil nakinig tayo pero lumabas sa kabila. Revelation chapter 3, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis. Itong magtiis, ito po yung isang bunga ng banal na espiritu, patience. Yan. Tama? O yung temperance. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok sa darating ng lahat ng tao sa buong daigdig. Iingatan. So, ibig sabihin, habang nagtitiis ka, iniingatan ka naman ng Diyos. O iniingatan ka ng Diyos, nagtitiis ka naman. Parang baliktarin mo lang. Lahat ng pagsubok. So, yung mga nasusubok yan, na nagpapatuloy at nagtitiis yan, yan yung makakasama. Okay, number 3. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. Kung tayo naman ay kay Kristo na patuloy na naglilingkod, yun ang best. Yan. 1 Thessalonians 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. So, nung nakilala natin, tinanggap natin si Yesu Kristo, kahit minsan nagkakasala tayo, hindi naman siya nagagalit kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, siya yung daan papunta sa Ama.
Kaya si Jesu Kristo, kung sino yung naglilingkod kay Kristo, siya talaga yung daan. Diba? Kaya hindi naman talaga magagalit ang Diyos sa atin. Paano, Pastor, kung malit naman yung pagkakamali ko, minsan hindi nga ako nakakasimba, minsan hindi ako nakajoin sa mga activities, paano naman yun, Pastor? Sasagutin ka ng salita ng Panginoon. So, mahal ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin. Kasi, napakahalaga ang isang araw, mga kapatid. Okay? Next, sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. 1 Thessalonians 4, 16, 17. Yan, tignan po natin. Sa araw na iyon ay marinig ang atinig ng arkanghel at ang mga tunog ng mga trompeta. Yan yung nasa Revelation. 4 ng sulok ng mundo. May pakakak na makikinig natin tunog yan. Yan. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay ay sumampalataya kay Kristo at bubuhayin muna. Yung mga patay, mauna silang ipop-up. Yan. So sila mga yan. Panglima, 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Marami kasing nagtatanong, paano naman, Pastor, yung mga interesado na makinig, minsan tinatanong sa akin kung anong rapture, kung anong mangyayari. Ano yan kasi may stage yan, may phase yan, yung rapture na yan. Papakita ko mamaya. Isang hiwaga, ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Ibig sabihin, ang rapture nito, ang pagdating ni Kristo, mayroon pa talagang nabubuhay. Sila yung talagang dadanas. Okay? So, yan po. Ay tayo ay babagon, ibig sabihin, yung katawan natin na nasisira, pagdating doon, hindi na masisira. From corruptible to incorruptible body. Yon. Okay? Ito yung mga propesya ng second coming. At marami pong nagpatunay. Una kay Daniel, chapter 7, verse 3, 13. Yan. Daniel chapter 7, verse 13. Yan, si Prophet Daniel. Patuloy ang aking pangitain. Yan, si Daniel yan, isang propeta yan. Nakita ko sa alapap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. So, ano yan? Sa alapap nakita niya ang isang tao. Ang Diyos yan. Yan, si Jesus Cristo. Yan ay yung foretold ng mga prophets, isa si Daniel. Okay, sumaro no. Matthew chapter 25, 31 and 34. Yan, medyo mahaba to. Ito yung bahagi sa panahon na ay yung event ng Diyos pag kinuha niya sa Jesus Cristo na mayroong maihiwalay. Yan. Sa malawating pagdating ng anak ng tao si Jesus Cristo yan. Kasama ang lahat, anak, si Jesus Cristo yan, malaki ng iyanaw, kasama ang lahat ng angel. Upo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Okay, next, 32. Tipunin sa harapan niya ang mga lahat ng mga bansa, at sila ay kanyang pagbukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Okay, next. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. Ano yung Tagalog ng tupa? Ha? Sheep. Pagkatawang kailangan, puro seryoso ba yung natin? Yan. Tupa. At sa kaliwa naman ay mga kambing. Anong Tagalog ng kambing? Goat. Para naman kayo seryoso lahat. Yan. Ibig sabihin, darating ng panahon, ito yung mga nagsabi yan. Ito po si Yesu Cristo ang nagsabi yan, ha? Siya yung nagsabi. Yan, Matthew 25, 31 hanggang 34. Okay, next. Ano pa? 1 Timothy chapter 6, verse 14. Ito naman ang sinabi ni Paul. Yan. Dito po sa libro ni Timothy. Yan, 6:14.
Okay yan. Sundin mo mabuti ang mga karapatan, ang mga inutos ko sa iyo hanggang sa pagbalik. 1 Timothy okay, 6, tama. 1 Timothy chapter 6, verse 14. Sundin mo ang mabuti ang may katapatan sa mga inutos. Ito yung inutos ko, ito yung utos na sinabi niya sa inyo hanggang sa pagbabalik. Ito kasi yung sinabi ng Panginoon kung paano natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Pag tinitignan po natin, saan ba mahanap yung Great Commission na sinabi ng Panginoon na ibigay natin ang salita ng Panginoon mula Jerusalem hanggang Judea, hanggang Samaria, hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ito po yung propesya na talaga, kasi pag nakukubkob na yan, pag naibigay na lahat ng salita ng Panginoon sa lahat ng parte ng mundo, ay talagang babalik na si Jesus Kristo. Ito yung mga sinyales yan. Ang sinabi ng Panginoon sa salita niya kay Paul. Yan, ipangari, ipahayag ang salita niya. Ito yung mga utos niya. Okay, next. Acts chapter 1, 10 and 11. Ito naman yung mga sinabi ng mga angel. Foretold by angels. Acts 1, 10, 11. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi sa lumitaw sa tabi nila. Dito banda, nung si Jesus Kristo ay pabalik na, mag-ascend na sa Ama, ay may dalawang nakatayo sa mga tao na nakakita. Ito yung mga angel. Yan. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? So, nung pumataas na si Jesus Cristo, nag-ascend na, after yung apostolic age ngayon, after pala yung before apostolic age yon, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita niyong pag-akyat niya. Ito yung mga katanungan na kung darating man ng second coming, pagbalik ni Jesu Kristo, ang mga tanong nila, Pastor, pagbalik ni Jesu Kristo, Espiritu ba siya? Yung bang mga tanong. Pero maliwanag po, sinabi po dito, si Paul. Yan. Kung ano ang itsura ni Jesu Kristo na pumunta doon, nag-ascend, pagbaba niya dito, ganun pa rin. Yan ang sabi niya. Umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So, hindi tayo makukonfuse, di ba? Sa araw kasi, mga araw ngayon, marami yung tinatawag na nagpapakita sa langit, marami yung pati sa puno, sa mga pader. Ito ba yung tawag mga yan? Mga sinyalis na daw yan. Pero huwag kayong maniniwala. Mga gawa ng kaaway, deceiver kasi siya at hindi pa iyon. Amen? So, yan po. Nangalam natin ang panahon ay, itong last days ay sobra hirap. Sobra talaga ng yung pang pagsubok na naranasan ng mga Kristiyano. Kaya nga, lagi kami nagtatanong si pastor natin na totoo talagang salita ng Panginoon. Kung bakit malit lang ang pintuan na pupunta sa langit at maluwang ang papunta sa kapahamakan. Kasi kunti lang talaga ang ayaw talaga na maglingkod ng lubusan sa Diyos. Amen? Kaya minsan pag pinaglakip-lakip ko, bakit kaya Panginoon, ang church na ito ay pinili mo na maliit? Yung pala, habang maliit siya, yung bang unti-unti na pinapaalab niya, pinagmamature niya, nile-level up niya, yung bang mararanasan talaga na kahit hirap ng buhay, yung bang alam niya na siya ang Diyos ay hindi niya iniiwan o pinabayaan man. Parang ganun ba yung buhay talaga? So nakikita natin, bakit kaya ang mga churches ng mga malalaki ngayon ay ubod talaga na marami sila, pero nakikita mo talaga minsan ay maraming nawawala, parang compliment lang yung paglilingkod nila. Para bang yung mapunta lang sila doon, makapagpakita, o kaya ay mapansin,
Yung ganun ba, okay na. Paglabas, walang naman. So, sa Diyos naman, gusto niya talaga na kahit sa hirap ng buhay, sino bang makapaghiwalay sa atin? Kagutuman ba? Kahirapan ba? Mga away-away ba? At lahat na nagkahirapan, sino ang makapagpahiwalay kung nasa kay Kristo ka? 2 Timothy chapter 3, 1 and 5 yan. Pangalawang libro ni Timoteo, ayan, chapter 3, 1 to 5. Dapat mong malaman na mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Pangalawa, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Ang maibigin ng sarili, ibig sabihin yan, makamundo pa rin yan. Yan. Kaya ang sinabi ng Panginoon, hindi ko kailangan niyang katawan na yan. Gusto ko maayos na puso. Kasi nga ang katawan nito, pag namatay ang katawan na ito, ang flesh na ito ay babalik sa alabok. At dyan ang gustong-gusto ni Satan. Sa kanya itong katawan na ito. Yan. Kaya sabi niya, ang nagmamahal sa sarili ay mapapahamak. Yan. Sa Jesucristo yun. Ay maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Ang lapastangan sa Diyos, blasphemy yan. Dalawang klase ang blasphemy. Ang nakakatakot, yung blasphemy of the Holy Spirit. Ang paglaban sa banal na Espiritu. Yung isa ang paglaban sa tao. Lang tao yan, sinasabi nila na kung tayo'y magsalita doon na hindi maganda kay Jesucristo, may kapatawaran pa yon o sa mga tao. Pero yung banal na Espiritu na paglapastangan, wala pong kapatawaran. Kaya buhay pa ang tao yon, parang namatay na. So yan, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Hanggang 5. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Deceiver talaga si Satan yan. Sila'y mga anyo ng pagiging makadiyos. Maraming anyo. Kaya gaya-gaya. Kaya sabi ko kanina, ang pagbalik na Jesucristo ay makikita na din nakagaya rin na parang isang tao rin. Yan. Okay? Saan na tayo? Kita ng yan. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan dito sa kanilang pamumuhay. At totoo po yan. Yung bang alam mo yung naglilingkod na para bang totoo siya? Minsan nasa loob ng simbahan yan. Totoo yun. Nasa labas na, lalabas na talaga yung ugali, yung hindi siya magandang ugali, yung espiritu niya, hindi matuwid, yan. Iwasan mo mga ganyan uri ng mga tao. Ang sinabi yan, hindi ko lang maalala kung anong sinabi ng sa anong verse yun, anong libro. Sabi niya, iwasan mo ang masasama. So, ang masasama na ito ay pwede kang lilikuan yan o didistansyan mo. Ang sabi niya, no, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, napakahirap, di ba? Kapatid mo, anak mo, kapitbahay mo, maaaring mangyari yan, di ba? Kaya, paano mo kaya iwasan? Pero, ang kaparaanan dyan ay kaunawan pa rin sa salita ng Panginoon. So, ipapakita ko po sa inyo ang structure po ng rapture hanggang doon sa tinatawag na tawag dito, yung New Heaven at saka New Earth. Medyo mahaba yan, pero pahapyaw ko lang. Parang makita nyo lang. Hindi ko lang naitagdag. Ayan, nandyan ako. Ayan yung rapture, oh. Pag nakikita nyo yan, rapture, papasok ng 7 taon yan. Ito yung pinag-aralan ng mga theology. Pinag-aralan ito. At may mga basihan din. Pero hindi siya ang rapture yan, ay Latin word yan, Hindi mo talaga mahanap sa kanya. May historical din ito. Kaya lang, ang inaantay natin itong tinatawag na second coming. Yan. Banda rito na yung tinatawag na New Heaven and New Earth after na millennial reign. Yung rapture,
nakatapat po ng 7 years. So, ibig sabihin, rewarding o yung bimaset, yung salita ng theology yan. Yung tribulation, yan po yung ibig sabihin na paghihirap yan. Nakalagay dyan, wala kasi yung boundary niya eh. 3.5 years and 3.5 years. Yan. Pag nangyari ito, at nangyayari na talaga dito, nandito na tayo. At dito, medyo malapit na. Kaya malapit at malapit na talaga. Napabalik yung second coming. Kaya yung rewarding, yan ang sinasabi yan. Pag nangyayari na yan talaga, ay mayroong yung si Jesu Cristo, ay 7 years din na may rewarding doon sa kanya yan. Ang tribulation po yan, ay dito sa baba rin yan. Yan yung 3.5 na nauna dyan, yan po yung tinatawag na deception days. O yung pagdaraya sa taon yan, 3.5, pagdaraya po yan. So, nangyayari na ngayon. Pag binasa mo ng Biblia, ang mga prophecy po, doon, marami na yung mga false prophet, false pastors, false teachers, false teaching, anti-Kristo, andito na po. So, pagdaraya na yun, pandaraya yan, 3.5 yung una dyan, tribulation po yan. At itong 3.5, ito naman yung tinatawag na affliction, yan, ito yung dusa talaga, taon ng paghihirap, tormented talaga yan. So, dyan po sa deception o yung pagdadaya, ay kung babasahin natin ng Job, chapter 12, verse 16. Basahin nga natin. Pakiplas na. Job, chapter 16. Chapter 12, verse 16. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga Ito yung tinatawag na ang magnanakaw na yan na sinabi ni Jesu Cristo dun sa John chapter 10. Talagang deceiver, talaga manluluko. Kaya maging kay Job ay na-address sa kanya, makapangyarihan din ang diablo. Kaya lagi po tayo nawa na yung relasyon natin sa Diyos, nawa lagi natin na maiisip na may Diyos tayong kasama. Na kaunting problema lang o kaunting confusion lang, tayo madidisip. Kailangan na maituwid natin lagi ang mali upang hindi tayo madaya sa lahat po ng palaso ng kaaway. Kaya sinabi naman niya na Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 5, di ba? Okay, second John, pangalawang libro ni John, chapter 1, verse 7. Meron na? Okay. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Tingnan niyo po, di ba ang dami ng mandaraya ngayon? Pag wala po ang kaunawang galing sa Diyos, hindi natin maunawan kung anong nangyayari sa buhay natin, maging sa paligid natin. Yan, nagkalat ang mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesus Kristo'y dumating bilang tao. Yan. Ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Yan po. Kaya sa panahon po ng deception na yan, marami po at nangyayari na ngayon. Maaari siguro na minsan tayo po ay nadideceive mula sa ating isipan minsan. Tayo nalito mula sa ating isipan. Kung bakit nandito tayo na minsan maraming napapanood natin na pakinggan about rapture. Yan. Ang 3.5 years yan, yung dusa na affliction yan, grabing torment yan, ito po yung sinyalis niya. Revelation chapter 20, verse 8. Talagang napakahirap na ang panahon na yan. Lalabas siya, si Satan yan yung deceiver yan yung manlilin lang yan, yung liar. Lalabas siya at dadayan ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabi ng dagat. Alam niyo ba anong banyong inatake nila ng Israel? Kahit mga ibang bansa.
Yung bang talagang malulupig na, pero hindi pa hinaya ng Diyos na talagang babalik na si Kristo. Kaya pala, kung titignan natin, pagpalalim tayo ng palalim, pag titignan natin, pag matatalo ng Israel, malapit na, Luke chapter 21 verse 20. Yan, titignan, hindi tayo makukonfuse kasi yung book of Mark niyan, yan yung mga malalaking bansa mga yan, nalilitaw na lang, nalulusubin ang Israel. Yan. Anong sabi niya sa Jesus? Kapag nakita ninyong napapaligiran na ang mga hukbo, ang Jerusalem, yan, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ibig sabihin, pag malapit nang mawawasak ang lupang pangako, ang Diyos ay babalik na. Ito na yung second coming. Amen? So, dito po ay marami pong ilustrasyon dito. Mahaba kasi ito. Kaya napaganda sana ito kung Bible study. Pinapahapyaw ko lang kung anong mangyayari sa 3.5 at 3.5 years pagdating ito. Kaya maraming nagsabi ngayon, pag nalupig na yung Israel, talagang mabalik na si Jesucristo. Dito natin makikita sa salita niya na mangyayari at mangyayari. Lahat po ng sinabi ng salita niya, mga apostoles niya, mga angels, ito po ay mangyayari at mangyayari. So, pagkatapos ito po sa rewarding, ito po yung marriage of the Lamb. Kung saan yung tinatawag pag na-caught up na, mayroon yung tinatawag na marriage of the Lamb. Buddha, tiyanak na, Yesu Kristo iti church na. Ijay nga to, 7 years na dati Buddha. So, kasta iti mangyari. Okay, papasok tayo ng second coming. So, pag second coming na, kaya siyempre, yung pagbalik na Yesu Kristo, may tinatawag dyan na Battle of Armageddon. Revelation chapter 16, verse 16. So, mayroon na dito yung spiritual battle na dito. Ito yung pinag-uusapan namin na minsan napakahirap pabutin talaga sa isip natin. Yan. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na wikang Hebreo na Armageddon. Itong Armageddon, medyo mahabang panyan kasi labanan spiritual yan eh. Hindi natin mahirap pa na maintindihan kung hindi natin ma-explain. Pero yan po yung pag-umpisa na. Okay, para naman maunawa natin kunti, punta tayo muna dito sa tinatawag na si Prophet Sicaraya, chapter 14, verse 4. Yan. Sicaraya 14:4. Kasi sa Jesucristo, doon talaga magpapakita talaga yan. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa puntok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng puntok pagkat mahati ito mula sa silangan hanggang sa kanlon at sa kalahati magpunta silang at sa timog naman ay kalahati. Dito po sa pagbabalik ni Jesucristo sa lugar na yan ay ang Mount Olive na yan kasi diyan talaga na nangyari talaga yung kababalaghan ng si Jesucristo ay meron pa yung mga yung tawag yung damo na nasusunod lang yung olive tree kaya pinawag na Mount Olives. Dito po siya ng Diyos ay makikita o magpapakita sa panahon po ng pagbalik niya sa Jesucristo. Ito po yung stage of coming niya. Kaya minsan tayo nalilito kung bakit ang Revelation chapter 16:16, ang Gog at Magog, sila yung mga talagang titira dyan sa Israel o sa Jerusalem. Upang yung pagbalik ni Jesucristo ay doon rin banda na parabang kamangha-mangha kung bakit na sa isang kisap mata, kung bakit pinag-aralan namin ng 3.5 na taon ng 7 years na mayroong tinatawag na rewarding yan sa langit at mayroong paghirap dito sa ibaba. Kung bakit ang sinabi niya in a twinkling of an eye darating ang rapture. Ibig sabihin, ito ay pinag-aralan talaga. Kaya lang, ang sabi
ng kanyang salita in a twinkling of an eye, mangyayari at mangyayari. Amen? Kaya marami yung katuruan ngayon na dadanas pa ng maraming hirap. Di ba? So dito po ay makikilala natin talaga yung pagbalik ni Kristo. Kailangan natin na maging aware tayo sa kanyang pagbalik, na kung saan-saan mayroong mga nakikitang mga kung saan-saan, sabi nila ganito, may nakita sa langit, may makita sa pader, sa puno. Hindi po yun. Kaya ang pagbalik niya ay kagaya din kung ano yung nakita nila noon na sinabi yung dalawang angel, ganun din ang pagbabalik niya. Amen? So, ang sabi niya, yung mga nangamatay, siya ay mauna. Sila ay unang mag-ukot up bago yung mga buhay. Pero dito po sa tribulation, balik po tayo ng tribulation, mayroon pong tatlong stage o phase yan. Yung tinatawag na pre-tribulation, mid, and post-stage. Kaya marami, minsan na kami nagbibiruan mga pastor, bakit pastor gusto mo pa na makarating sa post? Na tribulation o yung mga iba gusto na doon na sa pre kasi wala pang gaanong hirap. Maaring yun ay kaunawaan lang ng tao. Pero ang sinasabi ko ngayon mga kapatid, ang rapture, ito'y pinaghahandaan habang buhay pa ang tao. E paano na kung wala pa ito o wala pa sa isip o wala pa talaga sa pinag-aralan o nakapakinggan mo at kinuha na yung buhay mo ng Diyos, ito na yung ibig sabihin na na-rapture ka na rin. Amen? At mag-aantay ka na lang. Di ba? So, yung mga naiiwan, may naiiwan pa. Sila yung makukot up sa panahon na yan. Amen? Kaya dito po yung Gog and Magog, ito yung mga bansa na malalaki. Ano ba yung mga continental na mga bansa ngayon? Ang China, ang Russia, ang Amerika, Europe, yung mga continental na kwan. Sila yung mga sinatawag na Gog and Magog sa panahon po ng paghihirap dito po sa tribulation. So dito po sa pagbalik na Jesucristo, pagkatapos po yan, sa kanyang pagbalik, ito na yung tinatawag na millennial reign. Yan. Ito po yung mayroon pong event dito. Kung mabasahin natin ng Revelation, mahaba kasi ito katuruan, yung Revelation chapter 6 hanggang 9 yan. Yun yung event yan ng parating na millennial reign ng Panginoon. Yung bang grabe ng hirap dito. Ang Diyos ay nag-reign na doon ng 1,000. At ang si Satan naman ay malalakap dito sa sanlibutan, 1,000 years. Revelation chapter 20, 1 to 6. Basahin lang natin. Sa kanyang pagre-reign na Jesucristo, mangyayari na 1,000, 1,000 rin si Satan na malalakap. Yan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Ito po yung Revelation, napahayag ito ni John the Beloved. Hawak ng isang malaking kadena at ang susi ay sa napakalalim at ang susi ay napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo, Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Yan. So may gagapos siya ng 1,000 taon, 1,000 taon din na magre-reign sa Jesucristo sa panahon nito. Okay, next. Ito ihagis ang anghel sa napakalalim na hukay sa sinara at tinakpan ng pinto. Ito upang hindi siya makapagdaya pa sa mga bansa hanggat hindi matatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay palalayan siya sa loob ng maikling panahon. So pagkatapos ng 1,000 years, palalayan sandali si Satan. Yan. At pagkatapos diyan, sa baba na yan, siya ay di ba, sandali lang na i-release siya. At nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kalulo, ang mga taong pinurutan. Ito po yung nakita ni John the Beloved. Sa panahon po ito na yung bang si Satan ay
nalak na. Yan, pinugutan dahil sa pagpatututong ko kay Kristo. Yan yung mga taong mga anak ng Diyos na pinugutan. Halimbawa yung mga apostoles, yung mga namatay, kinulong, pinatay, pinugutan. Ayan po. At pagpahig sa salita ng Panginoon. So mayroon talagang tawag dito, kasagutan. Kung ikaw man ay maging martir sa paglilingkod sa Diyos, doon po mayroon pong kasagutan na mayroong buhay na walang hanggan. At yun, lilipunin lahat ng Diyos, lahat ng mga kumitil sa mga anak niya, nagpahirap. Hindi sila sumasama sa limon, hindi larawan ito, hindi tumanggap ng matak ng malimon ng kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, dyan po ay si Satan, doon po sa second death, doon po sa bottomless talaga, yung judgment na yon, ito na yung tinatawag na final judgment. Ito yung tinatawag na second judgment. Sumunod na po doon. Ma-release sandali ni Satan. After 1,000, ma-release siya pansamantala. Kasi ang sinasabi lang for a while eh. Kaya ang basehan natin dito yung isang araw, 1,000 taon ni Yesu Cristo. Ang sinabi niya, ang rapture, in a twinkling of an eye, mangyayari. So, ang event na ito, hanggang dito, pagkatapos ng millennial, kasi ito na yung tinatawag na inihanda niya, yung new heaven and new earth. Yun po. Kaya sa buhay po natin, para bang minsan nakakatakot, paano kaya kung magra-rapture na? Hindi ko pa alam kung paano. Ganyan na ganyan po yung structure niya, ang pinag-aral ng theology. Kaya minsan ako'y nagbabase din, bilang nag-aaral pa hanggang ngayon, yung isang araw ng Diyos ay 1,000. In a twinkling of an eye, di natin alam. Mangyayari lahat yon. Amen? Doon ay basehan natin. Kasi pag namatay ang tao, doon sa Hebrew chapter 9:27, lahat ay mamamatay pagkatapos ay mahuhukom siya o majajustify na. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, minsan, mapupunta na kung saan. Kung masama yun, pupunta siya doon, sa impyerno. Kung matuwid siya, ay doon sa Diyos, di ba? Sa kanyang kaharian. Parang ganun lang. Pero minsan, yung mga katuruan sa event na ito, minsan may sinasabi nila na parang namatay yung tao, parang temporary na pupunta yan. Hanggang hindi darating sa Yesu Cristo, nakatulog pa rin yung katawan na yan. Parang wala pa rin yan. Kasi sinabi niya dyan, pagdating ni Yesu Cristo, kahit yung mga kinain ng mga balyena, mga matatapang sa dagat, kahit saan man napunta yung katawan na ito, kasi mabubuhay yan eh. Ganon. Kaya in a twinkling of an eye, Diyos pa rin yun ang nakakalam. Kaya pinag-aaralan natin ito, kasi ang napaganda dito, paano tayo ready kung darating na si Yesu Cristo. Amen? Kaya napakahalaga po, mga kapatid. Kaya dyan ako nag-ultimo, pagkatapos po talaga na sa ating pag-aaral, ay kung gusto nyo, pwede naman kayo mag-invite sa bahay ninyo upang pag-aralan natin mas deeper pa ito. Kasi dito, pahapyaw lang ito. Mabilisan lang. At nakita nyo kung paano, yung mga nangyayari na ngayon. Marami bang nanluloko sa inyo, marami bang bumulong sa inyo na hindi maganda, samantalang mainit na makisapaglilingkod. Pero ang masasabi ko, naka-ready na ba kayo pagdating talaga? Kaya sabi ko ngayon, yung mga iba na sinasabihan ko, ang tao talaga kako ay takot pa rin na mamatay kasi hindi pa siya nakahanda. E paano kung hindi yung tao yun, hindi niya naantay ng rapture, namatay na siya, ay doon niya na makikita kung ano yung judgment ng Panginoon. Kaya nga yung namatay doon na sinasabi ko, kaya minsan galit ako yung nanay niya yun na dideklara niya na nagpakamatay. Hindi po ako yung sabi niyan kasi nakapakinig ng salita ng Panginoon niyan, kago. Hindi ko i-judge kago kasi may justisya naman. Kaya hindi naman tayo pwede mag-judge sa isang tao. Amen? Ang kailangan natin, yung buhay natin, ihanda natin para sa Kanya. Kung darating man yan ang pagbabalik ni Yesu Cristo, kasi yan lang naman inaantay natin yung pagbabalik niya. Halos lahat na ng mga propesya, lahat na sa Revelation, halos andyan na.
Ang inaantay natin lang talaga yung pagbalik ni Yesu Cristo. Amen? At sana nawa luhubin ng Panginoon ang bawat sa atin ay sige, magministeryo tayo sa pamilya natin, sa nais nating mga tao na sana kaya makilala pa nila ng lubusan ng paglilingkod kay Yesu Cristo kasi siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Wala po tayong pagmamalaki dito. Kailangan yung sarili natin pag sumasamba dito. Sabi niya, limutin mo ang katawan na ito. Sana ganun din na kung nasa labas natin. Kagaya din na para tayo nagsisimba na tayo po'y namumuhay na may pagpapakumbaba. Kaya nga sabi ko, ang napakagandang quote na nilagay ko nung ako graduate ng Divinity, Master of Divinity sa Bible School. Pastor, ano yung gusto mo na ilagay sa libro? Ang kinod ko po, ang kinuha ko yung Proverbs chapter 22 verse 4. Yan. The fear of the Lord and the humility are riches, honor, and life. Kung mayroon kang takot sa Diyos, mapagpakumbaba ka tao, may kayamanan ka na dito sa libutan, tinataas ka pa, kilala ka pa, may karangalan ka, ang napakaganda, may mahaba kang buhay. Amen? Ito yung napakaganda na sana tayo po laging handa sa lahat ng araw. Di natin alam eh. Ang pagdating ang movie na yan upang tayo ay makasama doon sa kanyang pinangako na buhay na walang hanggan. Tayo po tumayo at awitin natin yung isang awit. Ulitin nga natin yung awit kanina. At para tayong nai-in love. Lagi na tayo, lagi na i-prepare natin ang templo ng Panginoon na nawa isang malinis, isang dalisay, isang napaputi, handa sa lahat ng bagay.